Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ang mga tubig na ito na sa unang tingin ay maaring mukhang napakasimple ayon sa Biblia ay napakahalaga. Dahil ang mga tubig na ito ay bahagi ng mga tubig na nagsusupply sa napakalalaking pool ni Solomon. At ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang kamangha-manghang lugar na ito pati na rin ang mga bagong natuklasang arkeolohikal. At para samahan tayo sa paglalakbay na ito, may espesyal tayong panauhin. Kaya lahat ay magsabi ng shalom. Shalom Aline at sa inyong lahat dyan sa bahay. Narito muli tayo para talakayin ang bagong balita ukol sa sinaunang panahon. Kaya mga kaibigan, isang karangalan na makasama natin dito ang arkeologong si Rodrigo Silva. Kung handa na kayo, simulan na natin. Tingnan nyo kung gaano kamangha-mangha ang napakalaking pool na ito, pero isa lang ito sa tatlong pool at ito ang pinakamaliit sa tatlo. Kaya isipin nyo na lang yung iba pa na makikita rin natin mamaya ngayong araw. Makikita rin natin yung iba, pero isipin nyo na ito ay isang patikim lang ng napakalaking sistema ng mga pool ni Solomon. Sa totoo lang, ito ang pinakamaliit sa tatlo at may pang-apat pa, pero hindi natin ipapakita iyon ngayon. Ngayon, mag-isa lang ay halos kasinlaki ng tatlo na makikita nyo ngayong araw. Kaya naman talaga ang inhinyeriya nung nakaraan ay talagang nakakabilib, nakakamangha. Tama, minsan akala natin mas simple ang mga tao nun. Wala silang teknolohiya natin. Oo, wala silang teknolohiya natin, pero meron silang napaka-advanced na teknolohiya, pero iba sa atin. Ngayon, nandito tayo sa pool. Ang tanong na gusto kong sagutin mo para sa mga tao ay kung ang pool na ito ay talaga bang kay Solomon. Magandang tanong. Sinisikap naming ipakita kung paano natutukoy ng mga arkeologo ang mga lugar mula sa nakaraan. Maraming palatandaan tulad ng mapa. Kung alam ko nasaan ang lungsod A at may tala ako na ilang kilometro mula rito ay naroon ang lungsod B. Sa mapa, malalaman mo kung nasaan ka dahil walang karatula na nagsasabing maligayang pagdating sa Bethlehem. Noon, kailangan nating hulaan ito kaya sinusukat natin ang distansya mula Jerusalem at iba pa. Nabanggit ko rin sa inyo ang tradisyong Arabe at Kristiyanong Bizantino. Mahalaga ito dahil tinutukoy ko ang mga taong matagal nang dumaan dito at nagpangalan sa mga lugar. Mas malapit sila sa pinagmulan ng Biblia at kasaysayan kaysa sa atin. Sa kaso ni Solomon, iniugnay nila ito dahil sa ilang detalye. Una, mayroong isang tradisyon, hindi ito kayang patunayan ng arkeolohiya na ito ay isang lugar dahil may bukal ng tubig dito. Mula pa noong sinaunang panahon, pumupunta si Solomon dito upang maghanap ng inspirasyon para sumulat ng kanyang mga tula, ng kanyang mga liham ng pag-ibig. Halimbawa, sa Aklat ng Awit ni Solomon, Kabanata 7, Talata 4, sinabi ni Solomon, ang iyong mga mata ay parang mga lawa ng Hesbon, malapit sa pintuan ng Batrabim. Pero hindi naman ito ang Hesbon. At kung saan nga ba ang Hesbon, hindi ko alam. Isang mabilis na dagdag, alam mo ba na ang Hesbon sa Biblia ay isa sa mga pagkadismaya ko bilang arkeologo? Dati akong nagtrabaho sa paghuhukay sa Tel Rishbon, isang poke archaeological sa Jordan, o Tel Rishban. At bakit nga ba Rishban ang pangalan? Kasi akala namin noon na iyon ang lungsod ng Hesbon na binanggit sa Biblia. Habang patuloy kaming naghuhukay, may punto na kapag wala kang nakita mula rito pababa, wala ka nang makikitang kasabay noon. Kaya, ang lungsod na hinuhukay namin ay hindi talaga Hesbon at mali pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. May ibang palagay kami kung saan talaga ang lungsod ng Hesbon, ngunit binanggit ko lang ito dahil sa awit ng mga awit Kabanata 7, Talata 4, binanggit ni Solomon ang mga lawa ng Hesbon na noon ay nagsusuplay ng tubig sa lungsod at inihalintulad niya ito sa pag-ibig. Kapag pumunta ka roon, sa mga isinulat pa rin ni Solomon sa Ecclesiastes Kabanata 2, Talata 6, sinabi niya, gumawa ako para sa aking sarili ng mga imbakan ng tubig, mga reservoir ng tubig upang diligan ang kagubatan kung saan sumisibol ang mga puno. Nakakatuwa, di ba Aline? Ginagawa natin ang programang ito ngayong taon ng mga puno, isang interesanting taon sa banal na lupain. Balik tayo, sabi ni Solomon na gumawa siya ng mga imbakan ng tubig, pero hindi sinabi sa teksto ng Ecclesiastes kung saan matatagpuan ang mga tangke na iyon. Sa usaping arkeolohikal, wala pa tayong patunay ng isang tangke, ng isang
imbakan ng tubig na ginawa ni Solomon. May palatandaan ng bagay mula pa kay Rehoboam, ngunit mas tiyak ito sa panahon ni Ezekias at mga sumunod na panahon. Ngunit nanatili ang tradisyon at mula noon, nagsimulang isipin ng mga tao. Dito kaya isinulat ni Solomon ang ilan sa kanyang mga talata at marahil si David din ang ilan sa kanyang mga salmo. Ngunit, kailangan nating maglagay ng hangganan sa tradisyong ito. Sa Jerusalem, pwede ka ring magbigay ng halimbawa, nandoon ang mga sikat na ang kwadra ni Solomon sa lumang lungsod ng Jerusalem ay isang lugar na tinatawag ng marami pero wala itong totoong kaugnayan kay Solomon. Pwede mo bang ikwento pa tungkol dito? Tiya, ang mga kwadra ni Solomon ay totoong naging mga kwadra pero hindi sila mula sa panahon ni Solomon. Ang nangyari ay ang mosque ng Al-Aqsa na nasa ibabaw ng bundok ng templo ay ginawang simbahan ng mga Templar noong panahon ng mga krusada. At nang nakuha ng mga Templar ang mosque ng Al-Aqsa, naniwala sila na doon matatagpuan ang templo ni Solomon. Kaya tinawag nila ang lugar na iyon na templo ni Solomon. Sinabi nila na ang mga kuwadra sa tabi ay kuwadra ni Solomon dahil sa lokasyon ng templo. Ginamit nga ito bilang kuwadra pero hindi naman talaga. Alam natin na ang totoong kinalalagyan ng templo ay hindi sa mosque ng Al-Aqsa kundi sa Dome of the Rock. Ibig sabihin ilang dosenang metro lang ang layo. Hindi naman ganun kalayo pero para sa mga arkeologo napakalaking pagkakaiba nito. Kaya makikita mo na ang tinutukoy ko ay ang ika-12 siglo. Kaya hindi lahat ng tradisyon ay basta na lang natin tinatanggap. Ang ika-12 siglo ay napakalayo na sa panahon ng Biblia. Kaya ang ilang pangalan ay artificial habang ang iba naman ay maaring palatandaan. Tungkulin ng mga arkeologo na patunayan ang natuklasan nila, pero kung mali, dapat nilang sabihin, hindi ito iyon. Isa pang halimbawa ay ang sikat na tore ni David. Maraming pumupunta sa Jerusalem, nagpapakuha ng litrato, at bumibisita sa tore ni David, ngunit hindi ito totoong tore at hindi rin kay David. Pasensya na kung masisira ko ang pangarap ng iba, pero ang tinatawag na tore ni David ay minarete ng mosque na itinayo noong panahon ng Imperyong Ottoman ng Turkey. Kaya isa itong Ottoman minarete, hindi tunay na tore ni David. At ang minarete ay itinayo sa ibabaw ng mga labi, talaga ng isang mas lumang tore, pero ang mas lumang tore na ito ay kay Herodes, na nabuhay 2,000 taon na ang nakalipas, at hindi kay David na nabuhay 3,000 taon na ang nakalipas. Kaya tayo rin, ang arkeolohiya ay umaasa sa iba't ibang pahiwatig. Ginagamit natin ang mga pangalan tulad ng Beitin bilang pahiwatig. Nang hinukay ito, natagpuan sa tabi nito ang Bethel na binanggit sa Biblia. Pwede ring gamitin ang mga pangalan at tradisyon bilang mga pahiwatig. Kailangan din nating maging tapat. Kapag naguhukay tayo, tanungin natin, ito ba ay tradisyon at napatunayan o hindi? Marami na ring napatunayan. Ibig sabihin, may mga lugar na siguradong ito ang mga hagdanan ng templo. Ito naman ang Capernaum. May mga lugar na walang duda, dito talaga yon. At may mga lugar din na tulad ng kinaroroonan natin ngayon, na ang tangke na ito ay mula pa noong panahong biblical, ngunit Hindi ito kay Solomon. Makikita ninyo, ito ang mga cross-reference na ginagamit natin. Dito pumapasok ang isa pang usapin. Kinukuha natin ang mga reference, lumang kartografiya, patutuo ng mga peregrino 2,000 taon na ang nakalipas at sanggunian mula sa Biblia. Pero kailangan din nating tingnan kung ano ang nasa ilalim at suriin din ang isang bagay na tinatawag na istilong architectural. Alam mo, kasal ako sa isang arkitekta, si Laura. Siya ay nagtapos talaga ng arkitektura kahit na hindi siya nagpa-practice bilang arkitekta ng pagiging arkitekta ngayon. At madalas akong nakikipag-usap tungkol sa arkitektura sa kanya. At si Laura, kapag pumupunta siya sa gusaling ito, sinasabi niya, ito ay gawa ni Niemeyer. Kapag sinasabi niyang gawa ni Oscar Niemeyer ito, dahil ito sa hugis at disenyo ng gusali. Sa Minas Gerais, makikita mo ang mga bahay kolonyal na mula pa sa panahon ng kolonyal na Brazil. Tama, kahit hindi eksperto sa arkitektura, madali mapansin ang pagkakaiba ng bahay sa Ouro Preto. Ang estilo ng bahay sa Ouro Preto kumpara sa isa pang bahay sa Brasilia. At pati na rin ang estilo ng isang bayan sa probinsya ng Bahia kumpara sa isang bayan sa probinsya ng Rio Grande do Sul. Mapapansin mo hindi lang ang estilo ng panahon, kronolohiya, colonial Brazil, Oscar Niemeyer, kundi pati rin ang mga regionalismo, konstruksyon ng Bahia at Rio Grande do Sul. At ginagawa natin yan sa arkeolohiya. Ngayon, kapag inanalisa natin lahat ng mga pool na ito, mga imbakan ng tubig na nakikita natin dito, napapansin natin na ang estilo ng konstruksyon ay hindi mula sa panahon ni Solomon. Ito ay mula sa panahon ng isa pang hari na mas hindi kasing dakila pagdating sa moralidad at karakter. Sa katunayan, isang malupit na hari na binanggit din sa Biblia katulad ni Solomon.
na inaangkin para sa sarili ang maraming titulo, pero sa totoo lang, wala namang halaga. Ang tinutukoy ko ay si Herodes, ang dakila, ang parehong Herodes na dito lang sa tabi, sa Bethlehem, ay nag-utos na patayin ang mga sanggol. Noong ipinanganak si Jesus, dumating ang mga pantas mula sa silangan. Itong si Herodes, kahit na siya ay kilala sa kasamaan at may kaduda-dudang pagkatao, ay isang mahusay na administrador bilang politiko at mahilig siyang gumawa ng mga marangyang bagay, mga proyektong napakalalaki. At siya ang responsable sa pagpapatayo ng kompleks na ito, maliban sa isang bahagi. Natuklasan lang ngayon nung nakaraang taon at pag-uusapan pamamaya. Pero ang meron tayo dito ay yung itinayo ni Herodes. Pwedeng sa loob ng 2 hanggang 4 na taon, makadiskubre ang mga arkeologo ng ebidensyang may mas lumang gusali sa ilalim kaysa kay Herodes. Maaring mangyari pero hindi ako sigurado. Ano ang gagawin ko ngayon? Isa itong dilema sa arkeolohiya. Sisirain ko ba ang antigong bagay para makita ang ilalim? Hindi pwede. At maaaring mangyari na isang trabahador o kapag may gagawing tubo ang munisipyo dito sa lugar ay biglang maghukay para sa isang modernong dahilan at makakita ng isang lumang gusali. Sa kahit anong paraan, si Herodes ay gumawa ng isang napakagaling na trabaho. Tingnan ninyo mga kaibigan, kahit ngayon, kahit may teknolohiya na tayo, kailangan pa rin ng Sao Paulo ng imbakan ng tubig mula sa mga dam. At nung panahon na iyon, meron na silang ganitong ideya. Kaya ito ay collection ng 3 pool, 3 malalaki, na pinupuno naman ng isa pang mas malaking pool. Ang tubig ay galing sa malalayong imbakan na nagsusuplay sa lungsod ng Jerusalem. Ito ang pinakamaliit sa kanila. Kaya siguro pwede tayong maglagay ng mapa dito sa screen. Makikita natin ang komplikadong sistema ng mga bukal na pinagsasama ang tubig sa mga aqueduct papunta sa mga pool at inililipat sa iba pang pool. At talaga namang ito ang pangunahing imbakan. Itong 3 pool ang huling malaking imbakan bago makarating sa Jerusalem. At may katuturan na gawa ito ni Haring Herodes ang dakila dahil siya ang pinakamalaking tagapagtayo sa kasaysayan ng Israel. Kahit na bilang isang tao, Walang salita para ilarawan ang kanyang kalupitan. Maging ang mga masaker na ginawa niya sa Bethlehem, pati na rin ang pagpatay niya sa sarili niyang mga anak. Pinatay niya ang asawang mahal niya. asawang mahal niya si Miriam. Kaya makikita natin bilang tao, napakasama niya pero siya ang pinakamalaking tagapagtayo dito. Itinayo niya ang masada, mga palasyo sa Jericho, libingan ng mga patriarka at ang sistemang ito ng tubig. At pinalawak pa niya ang templo sa Jerusalem at nang pinalawak niya ang templo, lalo pang dumami ang mga peregrino papuntang Jerusalem. Ibig sabihin ba nito na mas kailangan ng Jerusalem ng tubig? Kaya parang magtatayo ka ng bagong barangay. Hindi sapat na mag-asphalt ka lang. Kailangan mo ring maglagay ng kuryente, tubig, kailangan mong magtayo ng mga paaralan, kailangan mong magtayo ng hintuan ng bus. Kaya kapag magtatayo ka ng gusali para tirahan, kailangan mong gumawa ng buong infrastruktura sa paligid. At yun mismo ang ginawa nila. Nang itinayo niya ang templo sa Jerusalem, nagdagdag siya ng infrastruktura para sa mga peregrino, kabilang na ang mga tangke ng tubig. Ngayon, alam na natin na hindi sila mula sa panahon ni Solomon. Wala pa tayong ebidensya ngayon, pero tiyak na narito na ang mga ito noong panahon ni Jesus. Tama, kaya pinag-uusapan natin ang pool na hindi bababa sa 2,000 at 100 taon na dahil ito ay mula pa noong unang siglo bago ipanganak si Kristo, ginawa ni Herodes para suplayan ng tubig ang lungsod. Malinaw na ito ay napapaligiran ng mga sundalo dito at ito ay pinupunuan sa 2 paraan, mga bukal ng tubig na mas malayo mula rito at pati na rin tubig ulan. Kaya sinasamantala nila ang tubig ulan at ang mga bukal, iniipon nila ito. At ang tubig na ito ay kailangang tumagal ng buong taon para sa mga gawain sa santuario. Tara, tingnan natin ang iba pa. Tara na mga kaibigan, kamangha-mangha ito. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1,979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link.
Makikita natin dito sa tabi natin, isa pa sa mga pool at tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pool na ito. Mas gusto ko rin ito kaysa sa kabila dahil mas maganda ang preserbasyon nito. Dito, makikita rin natin ang malaking bahagi ng orihinal na konstruksyon, yung konstruksyon ni Herodes. Nandito pa rin ang pool, may tubig pa nga sa loob, pero hindi na ito ginagamit bilang pinagkukunan ng tubig o panustos para sa lungsod na nakapaligid dito. Ang nakikita natin at may ilan pa nga tayong nakita ng mga tao dito sa paligid ay mga taong pumupunta dito para mangisda kasi naging parang palaisdaan na ito. Kaya may mga isda dito at pumupunta ang mga tao para mangisda, Mag-picnic? mag-picnic. Ang mga pamilya ay pumupunta dito sa paligid at may mga tao ring pumapasok para maligo dito sa loob kahit na hindi ito pinapayagan. At sa katunayan, may mga tala tayo ng mga kaso ng mga taong namatay dito, nalunod sa lugar na ito. Kasi kahit minsan hindi halata sa unang tingin, ang tangke na ito ay talagang malalim. Kaya talagang may panganib at sa kasamaang palad, nangyari na ito dito ng ilang beses. At kahit na hindi na ito ginagamit ngayon, mahalagang sabihin na kahit nung panahong Otomano, ginagamit pa rin ang mga pool na ito. Dahil kahit na ang buong pundasyon nito ay Herodiano, ang bahagi ng palitada ay mula sa panahong Turko-Otomano. Ang tinutukoy ko ay mula ika-16 na siglo hanggang sa simula ng ika-20 siglo. Kaya kahit ngayon, hindi na ginagamit ng lungsod ito bilang pinagkukunan ng tubig kapag pinag-uusapan ko si Herodes. Noong unang siglo bago kay Kristo hanggang sa panahong Otomano, ang tinutukoy ko ay hindi bababa sa 1,600, 1,700, 1,900 taon. Ginagamit pa rin ang mga imbakan ng tubig na ito para mag-supply sa lungsod ng Bethlehem at mga kalapitbayan, pero ngayon, hindi na kailangan ng tao ang ganitong pinagkukunan ng tubig. Sa kasamaang palad sa napakahabang panahon, ang tatlong pool na ito, dalawa ang ipinakita natin, una at pangalawa, may isa pa ang pangatlo. Nandyan sa ibaba. Napabayaan talaga ang mga ito. Marami pa ring dumi dito pero may ginawa namang trabaho. Tuloy ang pagsisikap ng Departamento ng Turismo na buhayin ito muli. Magpatayo ng isang restaurant at akitin ang mga turista na pumunta rito. Marami pang dapat gawin pero mas maganda na ito ngayon. May ilang larawan. Nakuha noong dekada 1930 kung saan ang ilan sa mga pool na ito ay puno ng lupa. Kaya may ginawang paghuhukay at paglilinis at kamangha-manghang makita ang kasaysayan. Nag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan, ngayon, may natuklasan kamakailan lang nung nakaraang taon na may kaugnayan sa complex na ito na nagdala ng panibagong kabanata sa pag-unawa dito. Tama, dahil lang itinayo ni Herodes ang mga pool, itinayo rin niya ang complex na ito. Mayroong isang aqueduct na nagsisimula dito at dumidiretso papunta sa templo ng Jerusalem, pero ngayon ay natuklasan ang isang bagong aqueduct na nagsisimula rin dito papuntang Jerusalem. Pero papunta ito sa tinatawag na mataas na lungsod na siyang lugar ng mga pinakamayayaman at pinakamahahalagang bahay kung saan nakatira ang mga pari. Kaya nagtayo ng pangalawang aqueduct mula dito papuntang Jerusalem, pero ang aqueduct na ito ay mas huli kaysa kay Herodes. At ito ay itinayo ng isa pang tauhan sa Biblia na may kaugnayan din kay Jesus. At ang nagtayo ng pangalawang aqueduct na ito ay isa ring kilalang masamang tao sa Biblia, si Poncio Pilato. At paano natin ito nalaman? Sige, isa-isahin natin. Naalala mo ba nung nabanggit ko dati tungkol sa pagtingin sa teknik ng konstruksyon at estilo ng arkitektura para malaman kung galing ito sa panahon ni Oscar Niemeyer, kolonyal na Brazil, ATBP? Ganito kasi, kailangang mahusay mag-obserba ng arkeologo sa mga renovation at pagpapalawak. Nakakita na ba kayo, minsan, kayong mga nakatira sa anumang lungsod sa Brazil o nanonood mula sa ibang panig ng mundo? Minsan may isang gusali na may bakod, parang may nawasak dahil sa baha o iba pang dahilan. Dumarating ang munisipyo para ayusin o buuin muli ang bakod, minsan dinadagdagan lang nila ito. At mapapansin mo ang pagkakaiba ng bagong semento sa luma. Mula sa pagkukumpuni at restorasyon, talagang kapansin-pansin, hindi ba? Napansin din ng mga arkeologo ang pagbabago rito na nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Restorasyon at pagpapalawak ng sistemang ito. At ipinakita ng restoration na base sa argamasa, sa palitada, mayroong isang bagay na hindi na ayon sa estilo ni Herodes. Ito ay mas huli at ginagaya ng husto ang estilong Romano ng mga aqueduct ng mga Romano, tulad ng marami na itinayo sa buong dating imperyo ng Roma.
Bukod sa napansin ang renobasyong ito, ang pagpapanatili na ito, napansin din nila ang pangalawang daan, isang pangalawang kanal. Gaya ng sabi ni Aline, gumawa si Herodes, isipin mong parang aqueduct ang aking braso, isang kanal na magdadala ng tubig mula sa pool papunta sa templo, tama ba? Ngayon, may pangalawang kanal na parallel dito sa isang punto na halos nagtatagpo ang dalawa. At ang kanal na ito ang nagdadala ng tubig mula sa dam sa pamamagitan ng aqueduct papunta sa mataas na lungsod ng Jerusalem na ngayon para sa mga nakakakilala sa lumang lungsod ay ang Herodianong distrito kung saan naroon ang menorah at naroon din ang sinagoga. At sa mas malawak na lugar na iyon, naroon noong panahon ni Jesus ang distrito ng mga pamilya ng mga pari. Balang araw gagawa rin tayo ng video doon, Aline. Oo naman. Kamangha-mangha sa Wall Museum, makikita ang mga guho ng bahay ng mayayaman sa Jerusalem. May isang palagay pero di ko muna ikukwento ngayon. Maaring dinala si Jesus sa bahay ni Anas at Caifas na naroon. May tradisyon ding nagsasabing maaring sa Galicanto ito. Inisip ang ilan na maaring dito sa complex. Itong pangalawang aqueduct na itinayo ni Pilato, sige. Pero dahan-dahan lang tayo. Hanggang dito, alam ko lang, may pagpapalawak at restorasyon. Pero wala namang tubong may nakasulat, si Pilato ang gumawa nito. Kaya, bumabalik tayo sa mga sinaunang sanggunian. Naalala nyo na sinabi ko sa inyo na kumukuha tayo ng mga dokumento mula sa nakaraan? May isang historiador na madalas nang nabanggit ni Aline sa mga video niya. Nabanggit ko na siya sa mga video ko, si Flavius Josephus na namuhay noong unang siglo. Nagsulat siya ng mga aklat tulad ng The Wars at Antiquities. At sa isa sa mga librong iyon, sinabi ni Flavius Josephus ang ganito. Babasahin ko para sa inyo sa Antiquities, Kabanata 18, talata 60 at 62. Ganito ang sabi niya, nagtayo si Pilato ng isang aqueduct upang magdala ng tubig mula sa humigit kumulang 200 estadyo papuntang Jerusalem. Teka, 200 estadyo. Sa ating sukatan, aabot ito ng 35 kilometro. At ang natuklasan ng mga arkeologo noong nakaraang taon ay ang distansya ng bagong daan na ito, ng bagong daluyan ng tubig, ay eksaktong 35 kilometro. Tama, kasi hindi tuwid ang direksyon ng aqueduct. Hindi ito tuwid ang direksyon. Eksakto. Kahit mas mababa sa 35 kilometro ang layo mula rito hanggang Jerusalem, aabot pa rin ng 35 kilometro kapag sinundan ang ruta ng aqueduct. Eksakto. At higit pa, ang aqueduct na ito ay umaabot ng 35 kilometro. At isa pang mahalagang bagay, nagkaroon din ng isa pang restoration sa Herodion. Ipinapakita nito na bukod sa ginawa ni Pilato, gumawa rin siya ng mga proyekto sa lungsod. Magpatuloy tayo. Diyan nagsimula ang problema. Ang mga proyekto ay may kasamang bagay na naka-offend sa mga relihiyoso noon. Dahil ayon sa teksto, ginamit ni Pilato ang pera mula sa korban, at alam natin na ang korban ay pera ng templo upang bayaran ito. Lubos na na-offend ang mga tao at nagtipon-tipon sa Jerusalem, sumigaw sila laban sa kanya. Nagpadala si Pilato ng mga sundalong nakasibilyan na namalo at pumatay sa maraming nagpoprotesta. Si Pilato, malamang sa simula, ay naghahangad ng pampulitikang pakinabang. Magpapalawak sila at gagawa ng mga proyekto sa lungsod para magustuhan siya ni Cesar. Pero nang ginamit niya ang pera ng templo para bayaran ang mga proyektong ito, hindi ito tinanggap ng mga relihiyoso. At may isa pang bahagi mula kay Josefo, bukod dito, na nagsasabi ng katulad na bagay. Ngayon babasahin ko mula sa Aklat na Digmaan, Kabanata 2, talata 177. 177. Maraming mga Hudyo ang namatay, ang ilan dahil sa mga tinamong sugat, ang iba naman ay natapakan o napatay pa ng kanilang mga kasamahan sa kaguluhan na sumunod. Dahil sa takot sa sinapit ng mga biktima, natahimik ang madla. Ngayon, ano ang makukuha ko sa mga impormasyong ito? Halos nagkaroon ng digmaang sibil at protesta. At hanggang ngayon, kapag may nagpo-protesta laban sa gobyerno, may nangyayari pa rin. Minsan, sumasalungat ang pulis at nawawala sa kontrol ang sitwasyon. May binubugbog at namamatay na tulad ng nangyari noon. Kaya, ang aqueduct na ito ay ginawa ni Herodes, pinalawak at inayos ni Pilato, pero nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Jerusalem noong panahon ni Pilato. Pero masasabi ko, at sa tingin ko kung mangyari rin yon sa panahon ngayon, magdudulot din yon ng parehong pag-aalsa. Isipin ninyo sa inyong lungsod, estado o bansa, paano kung kapos sa pondo ang gobyerno at kailangan ng pera?
Isipin ninyo kung papasok sila sa isang simbahan, kung papasok sila sa isang sinagoga, sa isang mosque o sa kahit anong lugar sa isang templo ng relihiyon, pumasok ngayon, kunin ang kaban ng simbahan nang hindi humihingi ng pahintulot, walang kahit ano, buksan at sabihin, "O, kukunin ko ang perang ito, dalhin at gamitin ito ngayon para magpagawa ng pampublikong proyekto, isang lagusan, isang kalsada, isang sistema ng tubig, mga tubo." Siyempre, magagalit ang lahat. At nung panahon na yon, lalo na hindi lang basta sinagoga ang pinag-uusapan. Pumasok siya sa templo ng Jerusalem, sa kayamanan ng templo ng Jerusalem, yung mga ibinigay para sa templo mula sa mga handog para sa templo. At basta-basta niyang kinuha iyon para magpagawa ng isang proyekto, kahit na para sa Jerusalem ang proyekto, hindi naman ito para sa lahat ng tao sa Jerusalem. Isa itong proyekto na pabor sa mga nakatira sa pinakamahal na lugar sa lungsod, isang proyekto para sa mayayaman. Kaya kinuha niya mula sa templo para magpagawa para sa mayayaman. Noong panahong iyon, nagdulot talaga ito ng gulo ayon kay Flavio Josefo. Totoo ito dahil hindi mananahimik ang mga tao tungkol dito. Pero, sa kasamaang palad na uwi rin ang protesta sa maraming pagkamatay. Maraming namatay kaya iniisip ng tao na may paglihis ng pondo. Malamang ay may corruption din. Isang proyekto na nagkakahalaga lang ng 200 ay naging 400 dahil 200 ay napupunta sa lagay. At pagkatapos, may huling bahagi ng ating pag-uusap dito na ibubunyag ko sa mga tao. Alin na talagang may kabuluhan para sa akin ayon sa Biblia. At tingnan mo ang koinsidensya dahil ito ay ibinunyag noong nakaraang taon, noong 2025. Magkaugnay ba ang dalawang pangyayari sa kwento ni Jesus na tinutukoy ko? Matagal na ba? Nagbasa ako ng isang teksto mula kay Lucas, Kabanata 13, talata 1 at 2, kung saan nagsalita si Jesus tungkol sa dalawang pangyayari na hindi natin alam kung ano ang mga iyon. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagbagsak ng tore ng Siloam at sa pagpatay na ginawa ni Pilato. At noong nakaraang taon, nagkaroon at patuloy pa ring nangyayari, may mga bagong paghuhukay sa paliguan ng Siloam. May mga bagong balita at patuloy ang pag-aaral, kaya may mga bagay pa kaming ibabahagi sa inyo sa tamang panahon. Pero natuklasan na nila na sa Siloam mayroong isang tore na ibinagsak at muling itinayo noong panahon ni Pilato. Muling nagtayo ng tore si Pilato pero bumagsak din ito. Tandaan mo yan. Ipinapakita ng aqueduct na sa panahon ni Pilato nagkaroon ng ganitong pampublikong problema. Dahil sa lahat ng sinabi ni Alin, ngayon babasahin ko ang bahagi tungkol kay Jesus. Kung may Biblia ka, sabayan mo ako sa Lucas, Kabanata 13, talata 1 at 2. Sa parehong pagkakataon, may ilang tao na lumapit at nagkwento kay Jesus tungkol sa mga taga-Galilea na ang dugo ay pinaghalo ni Pilato sa mga handog na kanilang inialay. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, akala ba ninyo na ang mga Galileyong iyon ay mas makasalanan kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sila ay dumanas ng ganoong bagay? But, hindi ko masabing walang pagdududa, ngunit mayroong isang historical at hermeneutikong posibilidad na may tinutukoy si Jesus dito. Ito ang pag-aalsa ng mga Hudyo, malamang mula sa Galilea. Kawili-wiling punto ito dahil kung galing sila sa Galilea, sila ay mga peregrino na pagdating sa Jerusalem at nakita ang paglihis ng pera, mas galit sila kaysa sa mga taga-Jerusalem na marahil ay mas kalmado dahil sanay na sa anumang paraan ito ay benepisyo sa lungsod. Ang mga Hudyo mula Galilea ay mas mapanulsol at komplikado kaya madalas silang siraan. Dahil dito, masama ang tingin sa pagmumula ni Jesus sa Galilea. At maring ang tinutukoy ni Jesus sa Lucas 13, 1 at 2 ay tungkol sa pangyayaring iyon. Kaugnay ng natuklasang arkeolohikal, bahagi ng lugar na ito ang binibisita natin ngayon. Kamangha-mangha kung paano nakakaugnay ang isang lugar na arkeolohikal sa napakaraming mga tauhan dahil sa totoo lang, si Solomon sa lugar na ito ay madalas na dumaan, si David ay nanirahan dito malapit lang sa Bethlehem. Kaya may kaugnayan ang lugar na ito kina Haring David, Haring Solomon, Herodes at Poncio Pilato. Nakikita natin kung paano nag-uugnay ang kasaysayan dito sa banal na lupain sa pamamagitan ng mga pisikal na lugar. Eksakto dyan, para tapusin ang ating usapan, gusto kong magbigay ng paanyaya para sa mga nasa bahay. Maraming ganito tuwing nasa banal na lupain ako. Kapag dumadaan ako sa grupo ng mga Brazilian o kasama ko, may nagsasabi ng ganito. Kilala mo ba si Alin? Pakibati siya. At kapag kasama niya si Rodrigo, pakibati rin si Rodrigo. Gusto mo ng pinakamabuti, kaya imbes ako ang makita at pabatiin mo kay Alin, hanapin mo na lang siya at pabatiin mo ako.
At kung loloobin ng Diyos, magkikita tayo rito ng personal para hindi lang ako makita sa cellphone, computer o TV, kundi makita rin ninyo ng personal ang napaka-blessed na lugar na ito. Makikita at mahahawakan mo ang kasaysayan bilang unang taong huhugot ng bagay na libu-libong taon ng nakalibing. Isang mahigpit na yakap, masaya akong makasama kayo. Hanggang sa muli. Shalom!